What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir King at Sir Ado. Wala kayo sa hisyo. Yan ang wika ng dalawa dito sa administrasyong Marcos, no? Natuluyan na nga di umanong nabahag ang buntot ni Marcos Jr. sa China na kung makapagsalita noong nasa Singapore ang tapang-tapang, no? Na tila'y hindi pa titinag kapag may nangyaring masama sa mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Ngunit ngayon, tila'y pa-play safe di umano ang mga ito. Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maganda-gandang talakayan nito mga kababayan, no? Kung kaya't huwag niyo palampasin sapagkat tumpak at walang kulang sa mga winiwika nila Sir Ado at Sir King na ngayong palala ng palala ang tensyon sa West Philippine Sea at hindi na nga makapangisdang ang ating mga kababayan, ano kaya magiging susunod na hakbang ni Marcos Jr. patungkol dito? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Now, where is your response? Eto, nilapastangan yung ating mga sundalo, Mr. Marcos. Pinutulan ng finger, pinapahiya, pinagkukuha ang mga baril, Correct. sinisigawan. Anong ginawa ng mga sundalo natin? They were meek as a lamb. Kasi matino ang ating mga sundalo. Ayaw nila ng gera. Pero pinapahamak mo, Marcos, ang ating mga sundalo. Ngayon, dumating sa point na nagyabang ka sa Singapore. Ano ngayon? You have increased. It has increased the level of response. Where is your response? Kaya nga. Why aren't you declaring war? Sabi mo, it is equivalent to an act of war. Now, bakit hindi mo babawian ang nilapastangan ng mga sundalo para maibsan ang sakit ng bawat sundalo sa pinaggagawa ng mga in-check sa kanila? May namatay. Isang daliri. Oo. May namatay na isang daliri. Alam mo, sa mga Pilipino, pag nasaktan at mayroong isang parte ng katawan na hindi mo na magamit, that's equivalent to death. Yeah. And just a figure of speech, that's amounting to death of a soldier, which you have clearly indicated that it is an act of war. But bakit yung buntot mo ngayon, ano yung English nung ano ng buntot niya? Tail between the legs. Your tail has gone between your legs. Hindi naman kasi kailangan na magsabi siya ng mga salitang ganon. Daldal ka kasi ng daldal, pero hindi mo napapanindigan. Na-provoke tuloy. Pero Yan din ang winiwika ng taong bayan, Sir Ado at Sir King, no? Na hindi alam di umano ang stand niya pagdating sa West Philippine Sea. Na kung makapagsalita sa ibang bansa, parang ang tapang-tapang na kayang makipagsabayan sa giyera sa China. At dahil doon hindi maiwasang isipin ng nakararami na parang pakitang tao lamang, no, sa media si BBM upang hindi matawag na duwag o tuta ng China, kamukha ni PRRD. tingnan mo itong, mabuti pa si Bersamin, nagsasabi ng totoo na wala tayong kakayahan at dialogue. Pero itong bata mo na tabuyan ng kanyang uncle at auntie, ito, anong sinasabi nitong bata mong DND secretary? Ang Si Teodoro. tapang din. Pero sip-sip lang ng sip-sip sa'yo dahil wala namang sinasabi na iba kundi Correct. kinukuha. Pakinggan natin ito si Gibo Teodoro, mga kababayan. We call this press conference today to update you with events from the President's visit to the Western Command of the Armed Forces of the Philippines in Palawan yesterday. After his talk to the troops, more specifically also to the members of the WESCOM who conducted the RORE mission
to Ayungin Shoal last June 17. The President gave his commitment and resolve to support our dedicated and courageous men and women in the armed forces in their fight to defend our territory. As he mentioned in his speech yesterday, and I quote, "History itself can tell that we have never in the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that they presently enjoy. Utot. Kailanman ay hindi tayo magpapasupi Pansin nyo ba mga kababayan kung gaano kabulang lang no magsalita din itong DND Secretary na si Teodoro no. Manang-mana sa boss niya no na si BBM. at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our Maniwala. policy in the West Philippine Di pa Sea po. has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Bo Gibbs, nakakatawa ka pare. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi tayo magpapasupil, magpapaapi. Oh, sinasabi ng amo mo, ha? We cannot allow any willful, transgression. Wow. Oh. Any killing, any hurting of our people. Coast Guard or ano. O hindi ba inaapi tayo? Sinupil na nga eh. Sinupil na nga tayo, pare. Siniil. Pero daldal ka pa rin ng daldal with empty rhetorics. Rhetoric. Ang gusto ng taong bayan, kasi gera naman talagang hangarin nyo, dapat bumawi tayo sa mga inject. Yun ang gusto ng taong bayan. Upaka na! Upakan nyo Correct. na. Oh. Pero, nasaan ba yung buntot mo? Tulad ng tatay mo na si McCoy Jr. Madaling magsalita pag nasa aircon room ka. Oo, sabi nga ni, ni Vic Rodriguez, Narinig yung sinabi ni Sir King, no? Na madaling magsalita pag naka-aircon ka. Kaya nga, no, lumalakas ang loob kapag may pera talaga dahil agad-agad makakalipad kapag may gira eh. nasa aircon room ka parati eh. Para nahanginan yung magandang ulo mo. Paring Bo Gibbs. Oh. Ngayon, magdadaldal ka pa. Hindi tayo nagpapasupil. Hindi tayo nagpapapi. We will not... Anong tingin mo doon? Pinagtatanggal yung kanilang mga baril. Pinupukpok yung kamay, pinupukpok
nasugatan. Hindi ba? Pagsusupil yan. Binutas At yung, naapi. binutas yung, Oh, yung boat. Yung rubber boat. kayo pang may baril. Oh. Sila, stick lang. Oh. Navy kayo, Coast Guard sila. Tapos ngayon, magdadaldal ka ng galon. Oh. Pinapahiya mo ang bansang Pilipinas. Tsaka Kasi kayo, yung nagyayabang na titigasan nyo yung sarili nyo dyan, yalabanan nyo yung mga incheck, nung nilabanan na kayo, pinakawawa nyo yung mga gwardya, mga sundalo natin. Dahil inorderan nyo na wag lumaban. Ang tatapang ng mga sundalo natin, Mr. Gibo. Pero pinagsabihan nyo na hindi lumaban. Oh. Tapos ngayon, sasabihin mo, Nagmukha silang inaapi, tanga. Kawawa. sinusupil, hindi tayo papayag. O yan na. O bakit ka pumayag ngayon? Pakinggan natin ito si Bersamin. Anong sinasabi ni Bersamin? In contrast with your statement, Mr. Gibo Teodoro. Anong sinasabi ni Ginoong Bersamin? Mas mataas pa ito sa iyo because he's the primus inter pares. He's the executive secretary. You are telling lies. Bersamin is telling the truth. Ito yung tunay na admission na wala tayong kakayahan. Pero daldal ka ng daldal, matapang tayo, ganito, pero Bersamin has already admitted the truth that we cannot fight them. Okay, pakinggan natin. Meanwhile, the Philippines not elevating the latest Ayungin Shoal incident to a higher international body. This is the response of Executive Secretary Lucas Bersamin on Friday when asked if the government considers bringing the matter to a global institution. Bersamin maintains the country is willing to work with China to resolve the dispute. He adds the matter can easily be resolved by the government if only China would also be willing to cooperate. Does the Philippine government consider this as an armed attack po? No. This was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, Misunderstanding daw. acts. Nothing beyond that. Anong sinasabi mga kababayan ni Bersamin? Salungat doon sa sinasabi ni Teodoro at ni Anyo. Salungat na salungat. Di tayo magpapasupil, di tayo magpapaapi. Sabi ni Bersamin, we can settle this. If China would be willing, ang tagal na ng gusto ng China na magkaroon ng dialogue. Paring Ado, mayroon kang mini-mention na ilang points of usapan noon na mag-dialogue. Actually, mula pa yan nung February 2023, ay noong dagdagan natin ng 4 ang EDCA sites, ay pinigilan na. May kamay na pumigil sa atin. Nakausapin ang China. At mula nung Pebrero 2023, 11 bilateral agenda, mostly economic, nakatenga, nakapreno, kaya walang pumapasok na new money from China. At yan ang rason kung bakit ang ekonomiya natin tumatagilid. Tapos po-provoke pa kayo ng mga lingwahe na ganyan. Sinabi pa ni Teodoro, we will not give an inch. Nasaan ba sila? Nasa teritoryo ba sila ng Pilipinas nung panahon na yon? Wala. Kasi sa utak nila, yung exclusive economic zone na kine-claim natin, teritoryo natin. Hindi nyo alam ang pinaninindigan ninyo. Wala kayo sa wisyo. How can you not give an inch when the territory is not even in your possession? Di ba? Pumasok kayo doon. Kung hawak mo, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ihawi. I will not give an inch. I'm holding on to this. If you're holding it. But are you holding it?
Puro rhetorics ang ginagawa nyo. Puro Tapos, uso. nagdadaldal itong Marcos Jr. sa Singapore, we will address willful act. We will not allow any person, whether military, Coast Guard, or anyone, to be perished or hurt. Yung kasi Singapore. So, ibig sabihin, Oh. he will fight it out. Yeah. Pero anong sinasabi ngayon nito? Ano ba? Nakasipsip ba siya noong panahon na yon? Kaya masyado siyang agile doon sa Singapore. Tapos biglang, bumaba ngayon yung ano niya? Ito, anong pinagsasabi na naman ngayon? We are not in the business of war. Philippines not in the business of instigating wars, Binawi na nga. says President Marcos. Kawawa yung mga sundalo, hindi natin mababawian. Yeah. Kaya nga. Philippine President Ferdinand Marcos said on Sunday, his country is not in the business of instigating wars and will always aim to settle disputes peacefully amid escalating maritime confrontations with China. Quote, in defending the nation, we stayed true to our Filipino nature that we would like to settle all these issues peacefully. Unquote. Marcos said in a speech to troops, kausap pala niya yung mga troops, no? Of the Western Command Unit in charge of overseeing the South China Sea. The Philippine Navy personnel and the Chinese Coast Guard had their latest clash during a routine resupply mission by Manila in the South China Sea last week, in which it said a sailor was severely injured and vessels damaged. Doon sa daldal pa ni Gigibo Chidoro, sabi pa niya, tinanong siya ng isang media, Sir, how do you size up the morale of the troops when Marcos visited them in their area in Palawan? They were so high morale. They were Natatawa ako happy. Napakasinungaling mo naman, sir. How can these people be high morale na yung kanilang kasama pinutulan ng finger, yung kanilang mga ibang Ganito daw yan. Ano daw? Bibigyan na lang daw ng medal pampalubag loob. kasama pinagbubugog or they were hurt. Tinanggal yung kanilang mga baril, pinagkukuha yung mga gamit nila. Magiging high moral ka ba? And before that, Sinungaling ka talaga, sir, And before that, tinanggal yung Westcom chief nila for doing the right thing. Yung mahal nilang Westcom chief, si General Carlos, tinago nyo. General Carlos, Hindi nyo papasalitain ngayon in public. Tama. Siguro nung nasa Senate, may nakatutok na baril sa likod, siguro. Para hindi magsalita. Yun ang totoo. Bakit ayaw niyong pasalitaan si General Carlos in public? Freewheeling, walang takutan. Para malaman na yung ginawa niyang kabutihan sa Pilipinas ay should be emulated by Filipinos dahil walang mga ganitong mangyari, walang insidente na mangyari na maggirian, magkasakitan kung sinunod nyo ang order nyo kay Carlos na magkaroon ng agreement. Pero nung nabisto, napapahiya, pinairal nyo yung pride nyo kaysa kapakanan ng bansa natin, Mr. Gibo, Mr. Marcos, Mr. Anyo. At yung mga retired Philippine Military Academy generals and officers nagsabi, do not obey illegal orders. Yes. Yan ang problema ninyo ngayon dyan. The soldiers are not willing to fight for you. They will fight for this country, they will fight for our territory, but not on your command. Yan ang signal na binibigay ng mga sundalo. Tama. Hindi madali na humawak sila sa lamesa habang tinotont sila ng mga Chinese. Pero pinigil nila kanilang mga sarili. Kasi they are peaceful people. Unlike you, They don't want mga to warmongers. escalate. Pero pagka nandyan na, ginigiri na kayo, sasabihin,
Oh, we will not allow any willful act